Tayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa unang linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan, upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kaniyang harapan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay si Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta din ako sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din
sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating OFW. Mga minamahal, ano pong inyong nararamdaman at anong inyong ginagawa kapag sikat ka na? Kapag marami kang nagagawa, kapag kilala ka ng ibang tao, kapag marami kang natutulungan, kapag nakikita mo maya't maya ang iyong mukha sa mga tarpulin sa paligid. Sabi ng mundong ito, ang laban sa mundong ito, pagalingan. Sabi ng mundong ito, pag magaling ka, sikat ka. Pag may kapangyarihan ka, kilala ka. Kapag may posisyon ka, mataas ka. Yun po ang sabi ng mundong ito. Pero ang sinasabi ni Jesus, kapag ka nakikilala ka na, kapag ka sumisikat ka na, kapag ka nagiging tanyag ka na, umalis ka. Magtago ka. Magpakababa ka. Si Jesus sa mabuting balita, nakikilala, nagpapagaling ng mga may sakit. Marami siyang napapalayas na demonyo. Nakikilala siya ng mga tao, kaya nga sabi ni Simon Pedro, hinahanap po kayo ng lahat. Pagka ngayon sinabi mo yan, ay hinahanap po kayo ng lahat, kailangan po kayo. Picture din picture doon. Pero anong ginawa ni Jesus? Umalis siya at kailangan niya ring mangaral sa ibang lugar matapos na siya'y magdasal ng maagang maaga. Ang aral na gusto ni Jesus sa ating lahat ngayon, kapag ka-feeling mo ikaw na lang ang sikat, kapag nararamdaman mong ikaw na lang ang kinakailangan, kapag ikaw na lang ang nakikilala, magpakababa ka, magdasal ka, ialay mo sa Diyos ang mga biyayang ito upang manatili kang nakalapat ang mga paa sa lupa. Yun po ang aral ni Jesus. Tingnan ninyo si Padre Pio. Digay sikat si Padre Pio. Nung siya'y nabubuhay pa, nabalitang siya'y nakapagpapagaling, tapos siya'y may mga sugat ng Panginoon sa kamay at sa paa. Digay si Padre Pio ay nagtatago. Nasaan siya? Nasa kumpisalan. Maghapong nagpapakumpisal. Hindi siya laging lumalabas para ipagkalandakan ng kanyang mga sugat. Hindi siya laging nagpapakita sa marami para sabihing, mas magaling ako. Mas pinagpala ako. Kaya nga, anong kapalit nito at naging regalo sa kanya ng Diyos? O di naging banal siya dahil siya'y mababa. Dahil siya'y nagpakumbaba. Marami sa atin, kahit naman saan, sa pamilya, sa trabaho, sa magkakaibigan, tingnan niyo po ang ating sarili. Hindi pwedeng tayo lagi ang nasusunod. Sa pamilya, tama naman, ang magulang ang magdidesisyon. Pero hindi ibig sabihin hindi kukunin ang opinyon ng mga anak. Hindi pakikinggan kung ano ang suhestyon. Sa mga pagtatrabaho, kahit naman yung mga boss at matataas ang posisyon, dapat laging nakikinig sa mga nasasakupan. Sa pagkakaibigan, hindi naman pwedeng laging ikaw lamang ang nasusunod kung saan pupunta. Sa lahat ng pagkakataon, inaanyayahan tayong maging mababa. Kahit nga kaming mga pari, kayo gahoy taga saan? Aring mga pilgrims na are. Taga saan po kayo, mga naka-uniform? Gising muna kayo. Dayo kayo ng tulog. Taga saan po kayo? Manila. Kayo po parish level po kayo, taga parokya? O ito po, samahan sa parokya.
Ano, o grupo lang kayo, magkakaibigan. Senior, ayan. Pero kayo na may nasimba rin, di ka ha? Oo, sa inyong parokya. Madalas nasasanay tayo kapag pari, alam nyo yung kwento nung pagkatapos ng misa ni Padre sa piyesta, siya'y pumila sa kainan. At sabi noong may papiyesta, naku, Pader, wag ho kayo dyan pumila, dyan ho'y para sa mga tao. Kaya sabi ni Pader, ay ano ako? Aso? Oh. Alam niyo ang madalas nagiging problema natin? Huwag niyong ipakataas ang mga pari. Kaya pat pari, pinauuna sa pila. Kaya pat pari, kung ano-anong iniregalo. Kung ano-anong inyong pinakakain. Kaya naman lahat ng pari, high blood na. Lahat ng ibinigay ninyo. Nakakatuwa po. Pero wala tayong pinagkaiba pagdating sa ating pananampalataya sa Diyos. E kapag kami naiwan, na kami mas magaling, na dapat kami ang masusunod, na dapat kami mas mataas, abay di walang saysay ang pagkapari. Sala ang pagkapari. At lahat din tayo, sa bawat posisyon, sa bawat kapangyarihang ipinagkatiwala sa atin, dapat ay nananatiling mababa. Hindi ang mundong ito ang ating ipinaglalaban. Ang ipinaglalaban natin ay yung buhay pagkatapos nito. At saan napupunta ang mga taong nagpapakumbaba? Ay di sa langit. Ang tunay na buhay, kung saan ang labanan, hindi pataasan, hindi pagalingan, kundi ang laban ay pabanalan, pabaitan. Kaya bawas-bawasi ang kasungitan, bawas-bawasi ang pagiging tsismosa, bawas-bawasi ang pagiging magagalitin, at lalo tayong mga nagkakaedad na, bait ng kaunti, mahirap mamatay ng mataray, pangit ang nakasimangot sa kabaong. Ang laban ng buhay pananampalataya, pabaitan, pabanalan. At kahit mataas tayo, kahit may posisyon tayo, kahit may kapangyarihan tayong ipinagkatiwala, manatiling mababa. Sapagkat tulad ni Jesus na nagpapakumbaba, manatiling nakalapat sa lupa ang paa, upang lahat ng tao'y makalapit, makadulog din sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa atin. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin po ninyo, Panginoon, turuan mo po akong maging mapagpakumbaba upang sa aking pang-araw-araw na buhay, ikaw ang mamayanis sa akin. Ang iyong pag-ibig ang mamuhay sa akin nang sa lahat ng aking tinatanggap na kapangyarihan, ako po'y manatiling nakababa sa lupa sa tulong ng aking kapwa at sa kabanalang ipinagkakaloob mo sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Alay na ito, hinahay na nagmula sa pagpapalang at kagabi ang alak na ito, hinihingais sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapas sa amin nawa ang iyong kabanalan, at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa mula, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa maling pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Suriin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayaw kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. At gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan, tanggapin mo ang alak ng paguntipan, inumin at bibigay sa amin ang kalakasan. Inumin at bibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon pong darating na ika-23 ng Enero, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ito rin po'y araw ng pagdiriwang ng banal na misa ng mga obispo ng Pilipinas dito sa pambansang dambana. Ang mga oras po ng misa sa araw na iyon, alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 4 ng hapon, ang misa ng mga obispo ng Pilipinas. Ang atin pong healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis sa araw na iyon ay sa alas 9 ng umaga lamang. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Inyo pong ipagpaumanhin na sarado ang unahang bahagi ng ating main church sa kabila sapagkat may mga bagay po tayong isinasaayos bilang paghahanda para po sa pagdating ng mga obispo ng Pilipinas dito sa pambansang dambana sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali,
Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nais nating i-welcome ang lahat ng mga pilgrims ngayong araw na ito, lalo tigit ang grupo ng mga senior citizens mula po sa Sampaloc, Maynila. Nawa po'y maging mabunga ang inyong pagbisita sa pambansang dambana. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging magpakumbaba. Salamat sa Diyos.